Sino to? Sina guys yata yun eh. Sino guys pala yun? Hi guys! So, for today's video, we're gonna be sharing 25 facts about us. Okay. Let's go! Let's go! Ano, Jack and Poy. Sige. Sinong talo siya mauuna? Lagi-inaan siya na yung mauuna per question. Isa lang tam? Oo, that is not. Kasi syempre, salita. Alam nga naman, 25 na rin. Paano magaganito? Diba, ang title nito, Jack and Poy. So yun. Dali kasi. Game. Ano ba, isang bagsak lang? Ay, sabi mo Jack and Poy, paano naging Jack and Poy? Isang bagsak lang. Ano ba, yung buo nun? Hindi ko sa ulihin eh. Jack and Poy lang gano'n. Sige, ikaw kumanta. Hindi mo ka-design. Okay. Okay. One eternity later. Bato topics na. Ayaw. Okay. 1, 2, 3. Bato topics. Number 1, real name. Di ba ikaw? Nga pala. Ang real name ko ay Rosenda. May history yung Rosenda. Parang isinunod ako sa pangalan ng tatay ko. So, Rosendo kasi yung name niya. Call her. Rose. Yun yung palayo ko ngayon dito sa sa Canada. Rose. Kasi hindi naman uso sa kanila yung mga nickname na kagaya sa atin. Kasi tawag sa akin nung high school, tsaka nung college. Senda. Ang nakilala kita. Nung una kitang nakilala, Senda. Ang nickname mo nun. Wow, talaga. Pero tawag sa akin ni Ma'am Ayit, Sendang. Yan. Actually, palayo ko yan nung mas maliit pa ako. Endang, Sendang. Kasi palayo ni Daddy ay Ang dami Sendang, naman. Endang. Ang dami ko alias. Na-pressure ako. Ano pa? Dangdang. Bambang? Oh! Mas sa akin yun dati. Kasi dangdang yung palayo ko nung musmus pa ako. Ikaw. Glyza Camille ang real name ko. Tapos, doon sa mga nakakaalam ng full name ko, alam nyo na, sobrang haba ng pangalan ko talaga. Yung middle name ko, 4 syllables na yon. Tapos yung surname ko ay 3.5. Di ba may ganun siya? Nalagyan siya. Nasa Facebook naman. Actually, baka nga alam na ng mga ibang nanonood. Ang alam ko lang na kwento sa likod ng pangalan ko. Kaya Glyza Camille. Yung mga kapatid ko kasing babae, yung mga nauna kong kapatid, dalawa yon. Parehong letter G nag-uumpisa yung pangalan nila. Tapos yung isa kong sumunod na kapatid na babae, letter C. So, ako yung bunsong babae. Ang nangyari, pinagsama na nila yung G at saka C. Ayun, group chat na siya. Hindi, ayun, Glyza Camille. Tapos, sabi nila, hindi ko alam kung totoo. Paki-confirm naman doon sa mga kapatid ko na yung isang kapatid ko daw yung nag-isip ng pangalan ko na kinuha niya sa pocketbook. Hindi ko lang sure, pero ayun lang Hindi yung alam ko. kasi hindi ako pala tanong. Sa aming magkakapatid, ako lang yung may dalawang pangalan. So, isipin nyo naman, nung grade school ako, pagka, seat work, nasa pangalan pa lang ako sila, question number 2 na. Haba pa nung Camille, no? Glyza, Camille. Tapos 4 syllables din yung aking middle name, tapos 3 yung surname. Sa syllables ka talaga nagbabase ng haba. Paano kung A-E-I-O? Ganun na rin yun, kahit A-E-I-O, 4, Nailapin ko lang ito. Sige, dahil lagi siya tama. Bigyan natin. Okay, nasa na tayo? Second, third month and year. December 1993. Ako ay January 1994. O, di ba? Mas matanda siya sa akin. Third ay, anong zodiac na rin mo? Capricorn. Ako ay Aquarius. Di ba may mga sinasabi na parang traits ba na parang Na kaming Aquarius ay laging tama. Ganon. Yung mga Aquarius daw laging tama. De, joke lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoo yun. Ako kasi lagi ko nakikita parang ambitious. Pero hindi ko alam, parang hindi naman ako kita, ganun. hindi kita nakikita mo ganun. Tapos meron pa leader. Gusto ko, ayoko ng leader Pero ko. Member lang. ko, Ganun. sa Aquarius, medyo tama siya. Kasi palaging tama. hindi ko alam kung totoo yun. Kasi hindi ako naniniwala. Para kasing nagiging guide lang pag nabasa natin yun, tapos maiko-connect natin yung ugali natin. Parang, oo, ganun lang. Next, number 4. Lugar kung saan kami lumaki. Kahit hindi ako lumaki. Sana. Sa Binyan. Pero hindi ako sa Binyan pinanganak. Saan ka pinanganak? Sa Bulacan. Bulacan? Pero nagkaisip ako sa sa Binyan. Tumira kami sa De La Paz. Tapos Pero sa di ba taga Alalay. Binyan talaga kayo? Si Daddy. Si nanay sa Santa Cruz. Ako lumaki ako or tumanda
sa Mahayhay, Laguna. Pinanganak ako sa Binyan. Tapos, doon ako hanggang 10 years old yata. Tapos, bumalik kami ng Binyan ng 10 siguro ako, or 11, mga ganun. Number 5. Favorite color? Blue. Blue, all time. All time. Ako naman, wala talaga akong, mga favorite. Ano lang, ngayon, favorite color ko ay, white. Kala mo, malinis na tao. Clumsy naman pagka, ikayat-kayat mo dito. Ayun, before ang, favorite ko ay pink. Siyempre, wala maniniwala sa inyo. Oo, nung sinabi mo nga nagsusot ka ng pink, di ba sabi ko parang, tunay ba? Pero mahilig ako sa pink talaga dati. Tapos, wala maniniwala sa inyo. Di, white na lang. Open up natin yung about sa pink. Doon ko lang ikaw nakitang nagsuot ng pink. Kasi Oo, tapos sabi niya kasi, nagsusuot ka ba ng pink? Ganyan. Tapos sabi ko, di ang mga in-order kong damit, mga pink. Akala niya, hindi ko yun isusuot. Oo. Okay, number 6. Favorite food mo? Ano? Adobo. Adobo. Pwedeng kahit yun na yung ulam araw-araw. Go! Wala ba kayo? Kasi yun ay, ang pinakapang na sangkap niya, di ba? Toyo. Ayan yung favorite. Ako, ano pong favorite ko? Kahit, hindi kasi ako mapili sa pagkain, pero may mga certain na pagkain na luto lang ng nanay ko yung kinakain ko. Siguro yun yung favorite ko. Kung ano yung luto ng nanay ko. Baka kasi sakaling dito maging favorite na anak na ako. Hindi, yun. Siguro, adobo rin ng mami ko. Kasi si mami mahilig siya magluto ng adobo na medyo may konting anghang. Yung medyo may konting sipa. Sipa. Adobo na may itlog. Uy, sarap nun. Tsaka atay. Oh, yun, Lagi atay request ko talaga. yun sa nanay ko. Na yung may atay. Okay, number 7 na. Favorite drink? Zago na watermelon ba yun? Oh, may watermelon sa sabi. Yung- Ako soft drinks, alam nyo naman na. Coke talaga ang favorite ko. Yun ang niya, tubig. Good job. Ay, grabe. Hindi na nga ako, actually dati ang lakas ko mag soft drinks. Yung parang everyday, Ang loob niya. everyday, ganyan nakakaubos ako ng medyo madaming soft drinks. Tapos nga, hindi, isang litro. Siguro mga 500 ml. Ganyan. Oo, Tapos ngayon, yung mini can, hindi ko na siya maubos. Hindi ko alam kung bakit. Baka nasawa na ako. Pero gusto ko, from time to time, gusto ko pa rin umiinom mo. Yun lang, share ko lang. Share naman tayo. Number 8. Favorite song? Yung, kaya ko lang siya tinawag na favorite song kasi ang ganda ng lyrics niya, nagustuhan ko. Yung Beautiful Scars. Yung pinapadugtog mo kanina. Okay. Kasi siya parang about sa, yung parang nababother ka na hindi ka perfect din, pero mali pala yun. Parang embrace mo yung Imperfection. Yeah. Ako ay, feeling ko lang, ngayong season, yun yung gusto kong kanta. Wala kasi ako masabing favorite song ko talaga. Tinanong nga tayo ni, di ba, ni B, nung nakaraan na parang, parang yes, what's your favorite song? Tapos napaisip ako na parang, wala akong favorite song. Or wala akong mga favorite, gano'n. Boring ba ako pag gano'n? Hindi. Hindi naman siya requirement. Kasi lang, ngayon favorite ko siya, pero sa mga susunod, iba na yung favorite mo. Kayo ba? Na-experience nyo ba yung guys? Ako ganon, ngayon, ang favorite kong pakinggan ay yung Palagi ni TJ Monterde. Dati akala ko love song siya. Tapos parang na-realize ko nung napanood ko yung music video niya na hindi lang pala siya for romantic relationship. Love song siya, pero hindi for romantic relationship. Ano siya for all kinds of relationship. Yeah. Ayun. All kinds of love. Yun. Number 9. Number 9 natin. Favorite movie? Soul siguro. Soul. Oo nga Sa Disney. Pixar. Bakit yun? Mahilig kasi talaga ako doon sa movies na may mas malalim na meaning. Di ba parang about siya kasi sa life, yung parang purpose mo, gano'n. Di ba ang dami sa atin na pala yun. Kasi, nung pinanood natin, sobrang lalim ng meaning nun. Hindi siya, for me lang hindi siya yung pangbata na, panoorin nyo yung guys, Soul ng Disney. Parang, kung nasa, adulting, era. Wow. Kasi di ba nasa stage tayo na, parang tinatanong natin yung sarili natin, anong purpose natin sa buhay. Medyo, maganda siya, pero ang hirap kung siguro kung bata ako, kung 7 years old ko pinanood yung parang, Hindi mo hindi, siya maintindihan fully. yun. Ayun. Gusto ko yung mga ganun. Tsaka yung nag-share pa ng iba. Actually, Disney, marami silang. Yung Elemental, na nakarelate kasi ako doon recently nung umalis ako. Tsaka yung Toy Story 4, gandang-ganda din ako. Ayun. Ang lalim din nung story. Ayun. Ever since, ang gusto ko talagang movie ay yung, Princess Diaries. Pero yung 1 lang, yung 2 kasi medyo, keme lang, ganyan. Pero yung 1, gusto ko siya. All-time favorite ay
Princess Diaries, tsaka A Walk to Remember. Princess Diaries kasi, alam niyo, umaasa pa ako na ganun yung buhay ko. Inaantay ko na lang na may susundo sa akin na tagapagmana pala ako. Number 10. O, di ba number 10 pa lang tayo? Favorite cartoon character? Diyos ko, wala ako yata nito. Hoy, meron ka. Yung Oh, sige. Anime. Ayun kasi nasa isip ko. Anime. Si Detective Conan. So anime din siya. Anime. Hindi ko alam. Paki-confirm nga guys kung cartoon character. Cartoon. Pwede bang tawaging cartoon character yung Anime character. sa anime? Ako sa Prince of Tennis, si Ryoma Echizen. Crush ko kasi siya. Nung high school ako kasi, alam niyo yung, di ba, uso pa yung may cable na TV. So, yung mga kuya ko, lagi silang nanonood ng mga anime. So, parang nahilig din ako na manood nun. Tapos, ang pogi-pogi kasi na ni Ryoma Echizen. Tapos, parang serious type siya, ganyan, gano'n. Kaya ko siya gusto. Tapos, anong mag-on na kami, niyaya ko siyang manood. Pandemic kasi na. Pandemic nga. Oo, niyaya ko siyang lumabas. panoorin yung buong episode ng buong season. 2 season nga yun ng Prince of Tennis. Number 11, favorite TV show or series? Encantadia. All time. Favorite. Yung original na Encantadia. Gusto ko. Wala din akong ganito. PBB, pwede ba? Pwede, TV show. Ayun, reality show. Mag-reality show na lang tayong dalawa dito, guys. Starstruck akin. PBB. TV show naman yun, di ba? Mm. PBB siguro nung high school. Pero ngayon wala kasi wala na akong time manood ng TV. Encantadia sa amin. Kasi nung grade 6 ako, ipasagsaga nung Encantadia. May may parang sa classroom, ito si Lira, ito si Alena. Ikaw, ganon. sino ka na? Si Lira. Kasi favorite ko si Jeneline Mercado. Si Lira siya yung anak ni Amihan. Number 12, favorite superhero. Alam mo na yarn. Si Black Widow yung kanya. Kasi Sige nga, ikaw, try mo lang. Kung meron akong favorite superhero. Iron Man. Wala kasi talaga akong ganun, guys. Siguro gusto ko lang na, pero favorite, teka lang. Favorite superhero. Wala. Siguro, pwede, Iron Man. Ang galing niya sa problem solving. Ang talino kasi. Ang talino kasi niya. Yung yabang niya, parang akala mo biro lang, pero Sarcastic siya minsan. yun yung nakakatawa. May mga, ang puro yabang. Sa akin si Black Widow kasi wala siyang kagaya nung yung extreme na superpowers, hindi siya mayaman, ganun kagaya ni Iron Man. Kumbaga, skill siya na nilibel. Oo, more on skill siya. Ano pa siya, may puso, ganun. Yung hindi siya nag-judge ng tao dun sa worst mistakes nila. 13. Dream superpowers. So, Maging invisible. Alam mo yung invisible, bakit? Mag-i-sneak. Yung para pwede mong malaman yung totoo. Ganun. Gets mo? Yan. Ang hirap naman ng mga tanong mo. Kaya mo yan. Ang dream superpower. Ilalaban kita sa sa Miss Universe. Hindi ba mag-google? Superpowers. Gusto mo mag-chat GPT ka na. Ang dream superpowers ko ay yung hindi napapagod siguro. Only energy. Kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay. Next, ito, favorite ko to. Number 14. Hobby. Kaya hobby mo. Reading. Yan. Mahilig siya mag-read ng books. Kung napanood niyo yung vlog ko nung tambay serye ko, napakadami kong libro. Wala pa din yung mga Wala pa books din niya yung sa Pinas. yung favorite book ko na Harry Potter. Ganun. 7 yun, agad. 8 nga, meron pang Cursed Child. Wala, Matulog. Ayun. Favorite hobby ko, matulog. Matulog talaga, guys. Siguro kasi yung pagod ko nire-require na ako na magpahinga matulog. Kaya wala akong hobby for this season. Before ba? Nung bago ka mapagod. Dati gusto ko yung ganito, yung nag-edit-edit ng video. Nung high school ako, gusto ko yung nag-edit-edit. Pero kasi hindi ako magaling. Kahit ngayon, gusto ko lang siyang gawin, pero syempre, pagka lagi mong ginawa, doon ka gagaling. Hindi ko nga siya laging ginagawa. I mean, may mga time na ginagawa ko siya ng lagi, pero hindi pumapasok sa ko yung skills na dapat matutunan ko. Kaya, nai-stagnant ako, ganun. Ngayon, kaya, natutulog na ako. Hindi, ngayon lately, wala talaga akong hobby. Pinaka gusto kong ginagawa ay matulog. Okay. 15. Ano to? Favorite sports o yung sports na gusto mong gawin? Sports na nilalaro mo talaga. Ganun. Hello? Ako wala. Talaga. Nakiki-jersey lang ako nung high school. Okay. Ganun. Nakakapaglaro lang ako ng sports pagka yung requirements sa PE. Okay. Pero wala talaga. Yung sumali sa mga intramurals, wala akong ganun. Ano sa akin?
hindi niya, ayaw niya maniwala na nung nakita niya yung yearbook ko, nung 4th year, kasi doon sa yearbook namin nilalagay ko ano yung mga extracurricular activities mo. Hindi siya makapaniwala na ginagawa ko pala yun before. Naglalaro ko ng, volleyball dati. Tapos, yung ping pong, yung table tennis. Hindi ako kagalingan, pero gusto ko siyang matutunan na ma-master ko siya. So, pero marunong Kasi, lang. Pero hindi magaling. Nung high school, hindi naman kita parang hindi kita nakitang naglaro ng volleyball. Tapos, hindi rin kita nakitang naglaro ng gano'n. Siguro kasi tago yung Yung tournament dun sa table TLE room tennis. yun. Table tennis. Tapos, naglalaro din ako ng board games. Yung Games of the General. Tapos, nung bata ako, tanda ko to, grade 3, 2, something. Kala ko ba tanda doon? Hindi, tanda ko yung scenario. So, parang kabataan ko yun. Kung alam niyo yung damat dati, may problem siya na i-divide mo yung ganito. Math problems. Okay. Nung time na yun, grade 3 or mga ganun yata, nagkabulutong ako. So, yung school na dapat ilalaban ako, na problema sila. Talagang ina-update, tanong sila ng tanong na magaling na ba ako, ganyan. Tapos kasi kailangan pa. Di ba pinapractice yun na Oo, may mga lalaban? gano'n. Nakikita kayo mga Oo. klase ko dati. Kasi may mga training na gano'n. Yung mga quiz bee nga, di ba, ine-excuse pa kayo sa mga klase nyo para bago kayo ilaban dun sa quiz bee. So, yung board game na yun, gano'n. Tapos, nung high school ako, yun yung nilalaro ko, yung Games of the General sa board games. Next, fears. Ako? Yung ipis na lumilipad. Ayoko talaga nun. Napapatili talaga siya pagka, may gano'n. Tapos, Feeling butterfly. ako wala akong kinatatakutan talaga. Wow. Hindi, joke lang. Takot ako sa palaka, sa snake. Ultimo picture lang, ayaw niyang makita. Doon ako napapasigaw. So, Kasi beses yung ginawa parang kong nagdidiri wallpaper ako sa yung, sa skin nila. oo, basta yung skin nila. Ganun. Nung may one time, nung nandun kami sa Santa Rosa, kasama ko sila Steven, yung pamangkin ko. Tapos syempre, kilala ako na kilala. Yung parang medyo Strong yung personality. strong yung personality ko. May pala kang pumasok dun sa bahay ng kapatid ko. Napatalon ako, tapos nakatungtong lang ako sa sofa. Tawa sila ng tawa kasi nga, hindi dapat nila ako nakikita. May image kasi ako talaga. Wow. Ayun, nasira nang dahil sa palaka. Tapos dito, ngayon niya lang nalaman na takot pala ako sa mga ganong. Nung namasyal kami one time dun sa, parang zoo yun, di ba? Mm-mm. Ayaw niyang lumapit dun sa isang area kasi puro snakes. Yan. Yung mga nandoon. Kinikilabutan kasi ako doon. Tapos, sila ulo to, ang ginawa niyang wallpaper ng cellphone yung yung cellphone ko ba? Cellphone ko yata. Ang ginawa niyang Basta- wallpaper. Minsan nag-iiram ako ng phone niya. Pagbukas ko napatili talaga ako. Picture lang yun. Siyempre, nakakakilabot mo din yan. Next na. Number 17. Wala pa tayo sa exciting part talaga. Ano pa ba? Ito. Saan nagkakilala? Yan. Sabay na tayo. Sa Lakeshore Educational Institution, Sabay Binalaguna. Tagal mo kasi. Hindi ko kasi alam kung letters lang ba, initials lang ba. Sa LSEI. Hi mga Lakeshore yan. Doon kami nagkakilala. Next. Wait, anong year ka ba? Anong year yun? Year na pumasok ako doon 2007. Kasi first year ka, second year. Nung nagkakilala kami, first year ako, second year na siya doon. Saan yan? Nagkakilala kami kasi nasa TLE club kami. Parang officer tayo pa rin. Officer kami pareho. Pero siya yung mataas ang position. Lang ako doon? Representative lang ng Representative. first year. So, yun. Doon kami naging close, naging friends. Tapos, dito na papasok yung number 18. Ano yung call sign natin, na first call sign? Sista! Ayun, hindi ko lang matandaan kung paano naging Hindi, di ba? May sinisend dati. message Oo, di ba? sa text? Oo. Di ba dati, uso yung pag may ka-text ka, may call sign ka. Tapos pipili, di ba? May 1 to 25, Kung ano 1 to man, 30. Isasend mo dun sa, pili ng call sign. Kasi baka yung iba napili ng ka-call sign yung iba. Yan. So, kasi medyo parang magkapatid talaga kami dati. Yung parang, yung close friend, ganyan. Super close. Oo, super close. Number 19. Motto na nilagay mo sa yearbook. A person's most important asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love. Ano yun? English? English. Ayun yung nilagay mo sa yearbook. Ang nakalagay kasi dito, motto at ambition na nilagay sa yearbook. So, unahin na natin yung motto. Ito yung nilagay May ko sa resibo. Hindi mahaba kasi yung nilagay ko doon. Mamaya, lang yan, Time is gold. Parang nilalaman ng ko, ang main purpose natin sa life ay kung paano natin kinoconnect yung buhay natin kay Lord. Yun yung, nilalaman ng ko. Pero ano ba sabi ko dyan? Ito yung motto na nilagay ko. If there is something really important,
On this. Yun yung kung paano natin kinoconnect yung buhay natin kay Lord. Turan. Yan ba? Charot. Tapos, ambition. No, nilagay mo sa yearbook. To be a teacher in English. Ayan. Ako, nilagay ko, to be a successful accountant. Yan. Tingnan nga natin kung natapos natin yung mga ambition. Kung tingnan nga anong natupad natin yung ambition natin. Go. Anong natapos mo ng college? Number ano na yan? Number Number 20, natapos ng college. Bachelor of Secondary Education. Major in Filipino. Ayun, na-person niya yung teaching. Dati kasi, nung high school ako, ang gusto kong subject ay English. Tapos, di ba may mga pronunciation ng salita, yung binabasa sa dictionary. Tapos, Yung may kung alam mo siya kung paano basahin, alam mo kung paano i-pronounce yung words. Okay. Yun yung main goal ko dati. Tsaka sabi ko, balang araw pag-aaralan sa English yung Harry Potter. Ang hilig ko nga sa Harry Potter. So, gusto ko maging teacher Pwede sa naman, English. literature yun. Pinag-aralan. Literature. Tapos nung nung college, wala lang, mas bet ko lang kasi yung Filipino. Parang practical kunin. Ang hirap ng Filipino for me. Kasi nung time namin nung college, parang batch namin yung may pinakamarami ulit na major in Filipino. Parang ang tagal na walang major in Filipino. 3 lang sila na major in Filipino. Yung bago kami. So, ang course ko ay Bachelor of Science in Business Administration. Major in Marketing Management. Kasi maraming major ang Business Administration, major in Operation Management, major in Human Resource Management. So, ang meron lang doon sa school na pinasukan ko ay 2, Human Resource at saka Marketing Management. So, gustong-gusto ko nga mag-accountancy. Nakapasa ako sa SPAC ba, which is ayun yung specialty. Ayun parang na course na yung mga nag-aaral doon ay yun yung tinitik. Hindi na, mostly lang. Nag-try akong kumuha ng scholarship doon nung bago mag-graduation ng high school. Nakapasa naman ako at ang granted sa akin ay 100% scholarship. Nung, di ba may exam yun? Tapos ayun, 100% ako. Pero syempre, yung mga scholarship na ganun, may maintaining siya. Hindi ko afford na magbayad ng tuition kapag hindi kinaya ng kuta ko. So, sayang naman. So, nag-search ako na, actually sa PUP, choice ko na accounting kasi may accounting din sila doon. Kaso, naka-waitlist ako. Walang nagbakanting slot. Kailangan kong pumasok. Ang hinayon kasi ako sa taon. Yan. Actually, kaya naman akong pag-aralin ng mga kapatid ko sana na accountancy. Pero mag-iintay ako. Ayokong mag-intay. Masayangan ako ng year. Kasi tsaka feeling ko, kasi pagka pwede nagtrabaho naman sa ako, ibang tatama school, rin diba? na ako. Yung parang, kumikita na naman ako, ba't pa ako mag-aaral? Ayun yung ayokong mangyari sa akin dati na, sige, magtrabaho muna ako, tapos ayoko na palang mag-aaral. At least, okay na ako na. Nakatapos ako. Kahit hindi ko kagustuhan yung course na tinapos ko. At least, may tinapos ako. May learnings ako doon. Yun yung hindi mawawala. Kahit nakalimutan. Hindi mawawala pero nakalimutan. May natutunan naman kami doon. Grabe. At saka nagamit mo rin naman talaga siya sa Nagamit ko siya nung unang taon ng work ko. Ayun. Next. Ayan. Ayun, sakto. Number 21, previous job. Ayun, teacher. 5 years ako dun sa school kung saan kami nagkakilala, kung saan kami nagtapos ng high school. Kasi ultimate dream ko talaga na pagka nakatapos ako ng college, babalik ako sa school na yon. So yun, dun ako nagturo for 5 years. Tapos 4 years ako sa public school. Yan. Yun lang yung naging work. Ano ba tong previous job? Most recent lang o? Hindi. Lahat ng naging mo. Grabe, Lahat dami ng, na. ano tayo? Interview. College kami, may OJT. Nag-OJT ako sa Pizza Hut. Parang na-enjoy ko yon. So, pero yung OJT, syempre, hindi, yung iba may bayad, yung iba wala. So, wala kaming bayad nun. Tapos parang na-enjoy ko naman yung ginagawa ko. Nag-try ako mag-apply ng Jollibee Crew. So, na-hire ako doon. 17 pa lang ako. Bali, inintay kong mag-18 ako para wala ng consent ng magulang. Kasi, ayoko nga sabihin. Pero, may time pa rin na kailangan ko sabihin na magtatrabaho ako. Tapos, yun, 18 pa lang, nasa fast food na ako. Tapos, pagka-graduate ng college, ay, nag-try ako mag-apply as Jollibee manager. Pero, waiting list din kasi ako. Kasi dun sa area namin, mostly franchise kasi ang mga Jollibee sa Laguna. So, hindi siya company-owned. Like, hindi siya... Yung sa Jollibee talaga. Oo. So, sa company ako nag-apply. So, sabi nila, kung may chance ba na gusto kong malipat sa ibang brand, like, kung ano yung mga sister company nila, like Greenwich, Red Ribbon, Chowking, Ay, sa ganyan. natin yung Red Ribbon? Okay. Tapos Burger King. Di ako, kahit sana lang. Tapos, wala pang available. So, pumasok muna ako as admin assistant sa Marian Hospital. So,
sa billing ako nagtatrabaho. Tapos, kaka-hire ko pa lang doon, nag-email na sa akin na successful applicant ako sa Greenwich. So, yun, almost 3 years akong manager sa Greenwich. Tapos, after noon, umalis ako pa Dubai. Supervisor sa coffee shop. Tapos, after ko mag-Dubai, dito na, shift manager naman sa KFC. So, mostly, ang field na pinagtrabahuan ko ay food industry. So, yeah. Parang almost 10 years or 10 to 12 years nasa food industry ako. Kasi yun, yung first year ko ng manager ako sa Greenwich, meron kasi siyang mga manager ka sa ganito, manager ka sa service, manager ka sa production, manager ka sa kitchen. Iba-ibang So, parang iba-iba. area. Oo, KRA. May mga ganun ka. So, doon, since marketing management nga yung tinapos ko, sa marketing ako nilagay. Ikaw yung mamimigay ng flyers sa mga schools pag magki-Christmas party. Ikaw yung maghahanap ng... Parang ikaw yung maghahanap ng sales kasi since marketing. Ikaw yung pupunta sa mga subdivision na baka may event po kayo. Okay. Ganyan. Pala yung ganun. Ng mga unang taon pa. Ayun, tapos, next ay... Number 22 na. Uy, patapos na tayo, guys. Lugar na napuntahan together. Ano ba to? Favorite? Parang yan. Okay. Ikaw muna. Boracay. Boracay? Oo nga. Sobra. Boracay. Boracay The talaga. best. Kasi pagdating pa lang natin doon, yung itsura niya, parang siyang painting na gumagalaw. Tsaka isa sa... Gradient nung Isa sa gusto ko doon, yung parang walang stress doon. Kasi nga doon sa nakikita mo, mawawala yung stress mo. Ang ganda kasi talaga. Legit yung yung sana. First time po kasi namin na makapunta doon. Kaya, intindihin niyo na po yung pagkamangbang namin. Yun ang pinakagusto naming lugar. Puntahan together. Yeah. Tsaka gustong balikan. Oo, yun talaga gusto Boracay. namin. Okay, 23. Place na gustong-gustong puntahan. Siyempre kasama ka doon sa gusto kong puntahan na lugar na yun. Yun, yung London. Bakit London? Di ba mahilig ako sa Harry Potter? Gusto niya i-visit yung yung mga places na... Kung hindi man may pagkakaloob yung London. Basta yung may Universal Studios na merong Harry Potter theme park. Ganon. Yan yung gusto niya. Ako wala, actually, tinanong mo ba ako nito late? May tanong ko. Kasi sabi ko sa kanya, palagi mo kung tinatanong kung anong gusto kong marating na na lugar. Kasi hindi naman talaga ako gala. Paisip ako na, kaya anong gusto niyang puntahan? Tapos yung sagot niya, sabi ko, wala akong lugar na gustong puntahan. Siguro kaya lagi kitang tinatanong kasi gusto ko lang makasama ka dun sa lugar na gusto mong puntahan. Hindi talaga, wala talaga akong... to think na siya yung mas gala sa amin. Ganon. Kasi ako, bahay school lang talaga ako. Ayun. Wala talaga akong lugar na gusto. Kahit ngayon, iniisip ko dahil dito, pero wala talaga akong maisip. Siguro, napuntahan na nga natin yung Boracay. Gusto ko lang din talaga bumalik sa Boracay. Wala, ang hirap naman ng 24. Ikaw, person you look up to. Si Miss A. Parang yun din yung sagot ko. Kasi partly, din siya, parang may ambag siya kung Sige, bakit yun na hindi lang. gusto kong maging teacher. Hindi ko na yan isasagot. Although, nung naging teacher ako, hindi ako kagaya ni Miss A. Ano bang ibig sabihin nito? Person you look up to? Yung hinahangaan mo. Ganun. Okay. Something like that. Si Miss A niya. Pwede bang magulang dito? Oo naman. Ngayon, siguro nanay ko na lang. Talaga sip-sip ako sa nanay ko. Hindi ganito lang ako, pero yung parang minsan talaga ako sa mga kapamilya ko. Pero, from the bottom of my heart. Si mami kasi, siguro na may misunderstood lang siya ng iba. Pero, iba din kasi yung pinagdaanan ng nanay ko. Kaya, nilolook up ko din siya. Kasi, alam mo yun, after all those years na parang survival mode. Actually, survival mode naman kami hanggang ngayon. Pero hindi na ganun kabigat yung buhay. Pero, yun. Parang wala lang sa kanya. Lalo pag pagkausap mo yun, parang patawa-tawa lang siya. Huy! Finally, 25 na tayo! Motto or words of wisdom. Ayun, yung sinulat kong motto sa yearbook. Ano Hindi yun? nagbabago yun. Ever. A person's most important asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love. Kasi actually, yun yung kaya ko din nilolook up si Miss A kasi sa kanya ko nakikita rin. Hindi mahalaga yung talino. Mas importante pa din yung puso. Ganun. Yun yung pinaka-importanting asset ng isang tao. Ako yung wala. Puso sa talino. Ano bang words of wisdom ko? Yun, ang importante, kahit anong gawin mo sa buhay, huwag kang mang-aapak ng tao, huwag kang manlalamang. Ayun yung inaano ko. Ang mahalaga, kahit anong gawin mo sa buhay, piliin mong gawin, ang mahalaga, wala kang tinatapakan or hindi ka nanlalamang ng kapwa-tao. Ang question ko kasi minsan sa mga taong ganun, bakit nila nagagawa yun kung pwede ka naman lumaban ng patas? True. Like, pare-pareho naman tayong naghihirap sa buhay. Or may pinagdadaanan sa buhay. Ganon, like, never ever na gawin yung
Mantapak ng tao. Tsaka man lamang. Mga lamang. Yun. That's it, guys! Finally, natapos kami. Kung meron kayong mga ideas na pwede namin gawing content, just comment down below. And see you on our next vlog. See you on our next video. Okay, sige, okay. Yun lang, guys. Peace out!